Sir, ngayong aga, kami mga students from West Visayas State University, second year college student taking Bachelor of Elementary Education. And here kami today, sir, to interview you in regards sa inyong farm, no, sa Atis Farm. And this is for the requirement sa amon nga course subject, ang ED 201, Edukasyong Pantahanan ng Kabuhayan, sir. So before we start, sir, can we ask for an introduction? Cut lang mama. Art, ang music. The mga ingay ko, art. I'm Mr. Rinaldo Halbuna, Managing Owner of Atis Integrated Farm. So, Atis, the word Atis, actually it's not a fruit. Kay Z ang punta niya, ATIZ. Ang nag-umpisa na siya sa company ko sa Boracay named At Ease. At ease ka dito, at ease ka, comfortably ka muna. Pero ang spelling niya, ATIC, based sa may mga clients naman nga Korean and Chinese. So, upon pagkuha ko sa permit, hindi pwede, ang the same name na ba? Kaya contradict siya. So, ginsog po naman ang at ease. So, ngalan niya, Atis. That is why kisa nga may mga guest kami kasulod. Layo pa, bati ko na nga ba nga tani, makabarato kita kinilos ang Atis. Actually, hindi na siya fruta. Pero ano siya pronounced as At Ease siya. So, At Ease Integrated Farm. So, may ara kami nga amo ni siya. Ang sa Bulak kami, the flower farm siya, as well as may mga beaches kami. Dira, may gamay nga portion sa nga mga livestock, sa mga manok namon, ano siya. Then, nag-open kami last 2021. So, namungan gito during pandemic. In the midst of pandemic, ito nga nag-open kami. Na siya. So bali nalang-alangan kami, may plan ako gidman, pero tani hindi amo to siya ang tion very premature gid. Wala ako choice kay di ba may mga board restriction kita ginpapauli. Nagpauli ako di alang-alang sa oras from Boracay. Kag amo to nga nag-umpisa na ng Atis. So amo ni may kasulod sa amo diri nga mga guest bilang tourist attraction. Kaga one day on the day tour lang gid kami, wala kami sang accommodation na night, so you just come here, enjoy, relax, and you can go na. That's it, ma'am. Thank you, sir. So, ang first question naman is, in what ways nga ga-engage ka mo sa local community knowing ang impact ag benefits ang inyong farm sa surroundings? Okay. So bali, the word itself nga at ease, kumbaga gusto naman ang natawag comfort sa tanan. Kay una gid sina, my mother and father is gatigulang na. Kasi kung gusto ko ang comfort nila, lang makalagaw sila dito sa farm, but then nakita sang tourism office sa may banwa namon nga may potential siya na for why not be nga in public na lang. That is why amo to nga nag-decide ako nga sige in public na to, pero ang purpose siya amo na para nga ang akon nga kasimanwa ka barangay makapaliwaliwa dire. That is why nga kung taga-Bantod ka, barangay Bantod, Tigbawan, free of entrance, free use of kubo, free use of 50 Mbps internet. So amo na siya ang impact namon dire kag sa BGS namon kung may mga susobra kami, nagatag na kami sa mga diri sa palibot naman engagement sang palibot kinanglan gid na as part sa advertisement kag syempre daw a little bit nga daw may pagka-charitable man. So amo na, so kung ila mga families diri kung gusto sa nga magkaon diri magkanyapon, dala na kang kaldero nyo, it doesn't count. Hindi sila nga kinanglan adobo gid play mo. Importante bala ang bilog nga pamilya makabanding sila pagi dire kay libre man mo ano pabibay. Daw na siya. Kung hindi ka taga Bantod, amo na siya nagasupport kami entrance lang gid. So that is why sa mga photoshoots, may mga photoshoot dire, birthday man na siya, kung sa mga wedding namin, photoshoot. So wala man na bayad, entrance lang gid. If you want to use sang pwede natin pag-usapan kasi syempre gagayos kang kurente, like mga daw sa buk na daw plancha ba na? Or iba may mga dalang heater, may rice cooker, so pag-usapan natin daw na bala. Pero ang use ang kubo free niya siya. So tapos makapaliwaliwa ka dire nga amo ni ang palibot. So I think ang impact sa may society, sa sosyedad namon sa palibot, nakatagid, relaxing, especially kung hapon sa mga senior citizen, lalo na kag sa mga kabataan man kay bala nila nga diri is a drug free
tama na, drug free ang nga area. So ang parents gani mas kampante sanda kay balaan nila nga once na diri ka tambay ang ilang kabataan, secure sila kay kabataan ginalagas internet mo, you know that pero mas kampante sanda nga di sanda sa farm kay balaan nila nga secure. So, since, di ba, may livestock ka mo, sir, flower Mm. garden, kag may vegetable Mm. production ka mo, paano nyo gina-sustain ang eco-friendly and safe nga environment para sa mga tourists? Perfect good question, ma'am. Actually, nag-ano kami do kami sang recycling. Kag mayara kami sa post nga please ang inyong basura inyo dala kay kami ginadala man namon pero hindi kita malikawan. Damo gid na yan. Damo gid kag sa it's a matter of educating them, no? Kay kung unahan mo diri makita nila ti kung may mga basura na uya naman na maglapta. Kag recycle kami example sa mga kariton namon gid ang pangutam na namon sang kariton bala. Tam na namon sa mga bulak kag ang bulak na para ma-lessen naman man nga siyempre kalain makaroon nga kung magamit kami ka mga synthetic nga mga bulong hindi siya eco-friendly as well as sa mga guests naman ay kabaho sang bulong amon abla. That is why nga we do use sang mga alternatives like intercropping. Gina-intercrop naman sa mga sibuyas dahon kay sa pulang bulak na ang problema naman yung mga bugs na bloody bugs. So kung sprayan mo malupad na kag magasto kag hindi man siya maayo sa health. As well as nga ang remedya man ng gali by natural planting of sibuyas dahon naga-repel ng insects. In that way, masustain niya ang amon nga kinahanglan namon as well as nga ang makita man sang guest nga medyo secure sila in terms of health kag ang amo ginapakitang something new sa pagina. Ang something new na abalang kalay man karon nga 3 years ago pa kadto ramon di ay amo na yung productive siya tapos nag-selfie ka after 3 years nagbalik ka ay amo magyapon so kung pag mag-share ka nag-ilis ka lang bayo mo the same gyapon ang view so amo na I don't know if I answered your question. Yes, Yes. yung answer. Ang sa livestock ka, sir, paano nyo gina-sustain ang like cleanliness? Okay. Sa may livestock namon as per guided sa amon nga sang DA, kay may mga technician kasi nagdala mong so gina-coach nila kami knowing wala gid sang agriculture nga course sa amon sa ginatawag ba lang nga amo gid ang study niya but because nga we are working here sa may agriculture industry agriculture field so daw dira man kami nag-learn nga ang proper lang gid ang sang waste management namon kag ang ina-integrate namon ang waste product namon sa mga chicken manure ginagamit naman namon as compost although nga hindi siya makasustain kay damo ang mga tanom but then makahatag pa sang additional sa amon nga ano na nga abono less ang mga bakal sang synthetic as well as kanang piwan man namon dito sa may livestock namon. Gapang ano ka mo, sir? Gapang ano to, pang import ka mo sa mga products nyo like sa livestock abi mga chicken eggs, mga mga sir, kag sa mga vegetables nyo kapang import ka mo sa export Exports gali, sorry. Import sa mga seeds nagabakal gi kami outside from outside kay need ginamon kay kung kaisa kung gusto mo nga maayo nga product sige na starts kagi sa pinakamaayo nga seeds dira ka naga-start so ang amon nga mga ano usually compliments from our friends compliments from our neighbors nga hatag mga seedlings seeds pero damo gi kami nga maging bakal halin sa sagwa then ang amon nga product amo na siya may mga retailer kami regular retailer kami so sila na ang galibod sa amon nga mga products dili kay hindi man gid siya ganun kadamo actually nag-start lagi kami sang ang more progress garden sa province may more progress garden mo that is iyan sang DA Department of Agriculture Department of Tourism and Department of DNR sa environment iyan na so nag-join kami sa competition kag compost I think more than 200 entries from the whole province of Iloilo kag tatlo kami na representative from Tibawan so siya. So because of that, naka-create kami sang amon ang garden
Then, ang amon nga mga sa live stock namon, syempre may mga customers na kami outside. Hindi ganun kadako gid eh. Ang amon kay kumbaga nagka-start na ako ginalantaw namon kay nahadlok ako. Nga basi kung dako-dako dayon nga volume, kag hindi namon ma-manage maayo. Maayo kung sa gamay pa lang ay amon gid balaan ta nga kung tag-ululan, gabaha nga portion na di. So location is problema na nga tahan. Do something nga mo na bala. Bisan anon mo, ay syempre sa Boracay ako nang dugay and before pandemic, twice a year na ko nagapauli. Di karon kay nag-pandemic, kundi I need to stay gid dire. Kundi nakita ko tanang problema. Mm. So amo na siya then kung may mga programs ang amon nga sa tourism, nag-join kami, may programs ang agriculture, nag-join kami like mga trade fair. So yati pa man sa amon naka benefit man kami as well as nga in behalf man sang Department of Agriculture may mayara kami nga i-post may i-plastar dira nga amon gid produkto. Amo na siya. Sir, kay nakita naman sa inyo page na may mga ostrich ka mo, may mga crocodiles, may mga breeds ng chicken. So, ano sir, sa saan nag-start ang idea sir nga ang inyo farm butangan niyo sa mga muna nga kain sa Okay. Balaan mo, mahilig ako sa birds. Mm. So, sa manok, di na ako nakakam up kay mga friends ko from Kalibo kasi Boracay ako. May mga friends akong owners ng ostrich. The ostrich is a bird also mo. Then, ang mga chickens nga na varieties of chicken, I mean nga, lain kasi lahi. Nan. So, napunta ako sa aviary sa Manila ay hindi ako ka-direct permits and licenses issues na gaumpisa pa lang ako kato hindi ako pa-import sang manok from the other countries maliban na kung paagyon ko sa mga aviary. Then amo to nga naka order pero nag-come up gid na because na gusto ko magka-ostrich una as a pet pero pag purchase na dili kung pwede ko na siya nga padamuon lang ang ostrich as a pet matik ko imuon ko diyan nga lagawan dali na kita tay mong but since nga amo to nga nagano nga nakita wala sang ano nga may potential di why not lang nga i-integrate mo na lang kay mo pangalan i-integrate mo na lang sila ang livestock mo kag ang imo nga vegetables kag may flower ka man di nga garden na di amo na lang sila amo to siya nga siling ko ay no so dako magyapon na ano sang tourism office dako ang iya nga participation kung nga nakakama pa ko sa amo sila pero because nga gusto ko kag something unique siya nga wala sa iba shall we say ay mayara ta sa Pasig mayara sa Kalibo mo na o ti dito kung kumbaga hindi ka na kinanglan pa Australia pa or pa Africa para makita sa ostrich because nga something unique siya. Yes. Something unique siya. Kaya kung flower, lagwertada mo to mas nami. Pato among bulak kasi yung bulak. Something mo na, ano ka sa ostrich sagod ka daw mo na pala. So, something unique siya. Mm-hmm. So, ano sir, like, tiga farm, gaano ka mo sa mga, ano ka namin sa inyo landscaping, sa mga bulak ninyo, sir? Doga, try man ka mo mentoring, sir, sa mga gusto mag-learn kung paano ninyo ginagrow inyo mga bulak or okay. Ang kung basihan natin ang legal basis sa ginatawag nga learning site nga para mangin learning site. Actually, kung personal, may nagkakanto dili kag pro pamangkot, so gina-entertain ko lang na siya. Pero kung ginatawagid nga ang pangkalahatan, actually may ara kita nga mga learning site gid kag kin sa TESDA kinanglan na siya so hindi pa kami accredited nga magiging learning site kay may ara pa kita sina nga mga ipalo pa nga mga procedures pero ang DOT accredited kami. Mm-hmm. Pero kung mga personal lang mapamangkot kag kung ano pwede gid kami katudlo pero when it comes sa mga training involved na kami sa communities kung may mga projects nga related sa agriculture and tourism so pwede dirigid mo na siya. So, when it comes to technology, Sir Bala, gagamit ka mo like machineries or technology nga sa inyong operations and managing sa inyong resort? Okay. Ang tawag sina is innovations. Kay kinanglan ta mag-innovate. Kay kabudlay gid kung imo ang tanan sina manually kadugay sa improvements, kadugay sa mga development, kag maintenance pati ka permi ka wiget sa imo nga mga target times and schedules. So nagagamit kami partly kay kinanglan pagid siguro ang ang sa budget pala. Sa budget kung plano lang perti kadamo. Isa gid ra number 1 gid ang budget nga naga-hinder pero kung ang pamangkot mo is kung nagagamit ka mo ka mga technology may ara kaming example sa mga use of machineries if needed gagamit kami pero kung
Pero kung hindi man nakagaya namon, ara pa kami sa ginatawag nga manual kagid kapag Okay, so napag-operate. for the last question again, sir. Mm-mm. Paano nyo gina-promote ang use of local and sustainable products in your resort? Paano liwat di ma'am? Paano nyo gina-promote ang locals kag ang sustainability sang products sang inyong resort? Okay. Gina-promote naman locally, bisan diri na sa amon nga lokal no, una gid. Kabod dai bala mag-promote kung ang imo balang product is hindi ka ganon ang iyang na tawag sa naman, ang quality nga. So we go over quality kay balaan mo sa word of mouth sang taho, example sa may service. Hindi mo na kinahanglan na ay maayo kami ya ang tao kung may experience na nga maayo ang pag-service sa ila, maayo ang pag-amuma mismo sa client mo, dira mo na promote na advertise nga amo na ang ilang service dira. So that's part man sa product mo ang pag-service nyo. When it comes naman sa amon nga nga gulay, example, syempre ang pagka-freshness na. Syempre ang quality niya kinahanglan gid na balang bisan barato lang kung ang quality is mayo din ka pa. So that is why nga gina-promote pa ginamo na because nga we rarely use synthetic. So gagamit kami halos natural farming, not necessarily nga organic kid, but natural farming. So that is less use of synthetic kag more use of organic. Pero gagamit kami natural farming kag advertisement sa pagisina. Social media, grabe gid impact sa sa social media kag ang mga tourism, grabe sila mag-promote sa amon pati amon mga products sa may office ang agriculture kag ang tourism kag mismo sa mga tao na basta makakadto direct sa may mga product kami just like that. So hindi gid malikawan nga may ara gyud mga reject pero syempre ang natawag nga quality. So dira kami ginabalik-balikan sang tao kag ang continuous nga pag naman kay we are not actually gamblers, we are farmers. We are not gamblers, farmers. Kay kisa mabanga sugalan ta dya, tamnan ta kamo kaya hindi. Kaya bala mo kung farmer, bala mo rugi nga tagululan. Kag ang ibo nga tanom kontra, di paano ka ma-sustain ang inyo nga kinanglan kara kung pagtanom mo after 2 weeks na luo. Or else bala mo rugi nga during spring season na siya nagtanom timo kag tagiti, tagawak ang ganira, ang bangag tagahita ang bangag nagtanom timo ti kundi mamurdoy karaman sa tubig knowing nga ang ato nga oil subong perti ka mahal. So ang ato nga resources siguro lang effective and efficient use of resources isa pa gid na para mangin sustainable ang tanan-tanan nga rabalang nakaproduce ka man tuod sang maayo nga produkto pero ang gasto mo man labot sa langit. Mas maayo tanang nga cheaper pero ang quality na is Thank you very much, sir. Thank you very much, sir, sa sa inyong cooperation. So, We actually have here Certificate of Appreciation. So, i-read ko lang ang certificate. Certificate of Appreciation is proudly presented to Atis Integrated Farm for their invaluable support, participation, and cooperation which contributed to the success of the implementation of the vlog interview for the course subject ED 201 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan given this 4th day of November 2023 at Barangay Bantod, Tigbawan, Iloilo, Philippines. Signed, Maria Eliza Trillas, Denise Baitos, Nero Casimiro, Sanilen de la Cruz, Joanna Mayfa Elangka, and Gabriela Seca Amban. Here's thank you. Thank you.